Ang Victoria, Laguna kilala bilang itik capital of the Philippines at syempre, ang kanilang delicacy mula rin sa itik. Gaya ng kinulog na itik, balut, penoy at itlog na maalat. Itlog na maalat ba? Ang itlog na maalat ay malinamnam, mura at masarap na ulam, kapartner ng sinangag, inihaw na liempo, kamatis at tuyo. Ay, tiyak na tiyak lalo ka pang gaganahan sa pagkain. Kaya naman ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan dito ay ang paggawa ng itlog na maalat. Ako po si kapatid na Venus A. Santos, gumagawa po ng itlog na maalat dito po sa Victoria, Laguna. Dahil sa kilala ang Victoria, Laguna sa paggawa ng itlog na pula, kaya naman ito ang naisipang gawing trabaho ni kapatid na Venus. Ito po yung napili kong trabaho dahil po dito po sa Victoria, kalimitan po ng mga hanap buhay dito ng mga tao is pag-aalaga po ng itik. Pagluluto ng itlog na maalat, tsaka po pag sinabing, itlog ng Victoria yan, itlog na pula, Victoria, masarap po. Yun po yung number 1 na quality ng itlog na maalat ng Victoria. Masarap. Pero alam nyo ba na ang itlog na maalat ay mabusisi rin ang paggawa? Kaya naman ipapakita sa atin ni kapatid na Venus kung paano gumawa ng salted egg. Ituturo ko po sa inyo kung paano pa ang proseso ng paggawa ng itlog na maalat. Ang ginagawa po namin dito sa itlog ng itik, isinasizes po namin to. Meron po itong tinatawag na good, tapos merong medium. Yung pong good is large po yon. Tapos merong medium, meron din pong small. Tapos meron din pong reject, hindi po tinutubog ang reject kasi binebenta na lang din to ng asing ganito, sariwa lang. Kasi hindi na pwede kasi basag. Itong mga basag na, kinukuha din namin to or binibili din namin para pagkakitaan din. Ito po iniitlog ng itik ng 4 months yung itik or 5 months. Yung itlog nila maganda na. Hanggang 5 months ang alam ko na umiitlog ng maganda yung itik para malalaki na siya. Yung pong good, sa ngayon po, 7 pesos. Yung medium, hindi po pare-parehas. Mayroon pong 5.50, may 6. Ang mga kailangan po ay putik. Hindi po pwede yung basta putik lang po na kung saan lang meron dyan. Ito na po yung putik na ito po kung talagang ginagawa po namin, pinaiinitan pa ng kaunti yung putik para ito po maging ganito, yung durog na durog siya. Putik ng punso ang ginagamit dahil mas masarap daw po yun kung yun ang gagamitin putik. Mas malasa yung lasa ng itlog kesa doon sa asin lang at tubig. Ito po yung punso, nilagyan po namin ng asin yan. Ang pagmimix po nito, kung gaano karami yung putik, siya din karami ng asin. Ayan po, imimix po natin to. Ganyan na po yan. Nakamix na po yung asin, putik. Kailangan po yung putik niya, yung tunaw po ba. Pagka ganito na, saka po isa-isang itutubog ang itlog. Ito na po. Isa-isa po itinutubog yan. Ganito po.
Kasi sabi nung iba, akala binabaon sa lupa. Hindi po, ganito po ang ginagawa. Tapos po, pagka ito po nailagay ng lahat dito, bibilang na po kayo ng halimbawa, pero ang pinakaano po talaga is 18 days. Pero po kami, minsan nagkahango po kami ng 13 days para po hindi masyadong maalat. Lang po, pupunuin lang po natin itong drum para hindi mabasag masyado ang itlog. Ito po yung pangkulay. Luto na yung itlog, saka po itutubog dito para magkulay. Tapos, pag luto na tong itlog, saka po hahanguin para ilulubog naman po sa pangkulay. Itutubog siyang ganyan. Nagsimula sa paunti-unti ang paggawa ng itlog na maalat ni kapatid na Venus, pero dahil na rin sa kanyang pagsisikap, ay unti-unti rin itong lumago. Pagsisimula ko nung una kasi 300 pieces na itlog lang yung niluluto namin. Kasi nga kami-kami lang. Kami naguhugas, kami yung nagluluto, kami yung halos kaming lahat mag-anak. Tapos nung medyo dumami-dami na, kumuha na rin ako ng isang katulong para kasi hindi na kayanin na isa lang, na kami lang. Nung una po, mandaming basag kasi nga po, hindi pa ako sanay pumili ng itlog. Kuha lang ako ng kuha, yung pala, hindi pala gano'n. Kailangan pipiliin mo yung manipis, yung makapal. Nung una kasi, basta makakuha lang ako ng itlog, makabili lang ako ng itlog, hindi ko na pinipili kung good pa yun, kung ano ba yun. Kaya yun, minsan, halos walang tubo. Tapos hanggang sa natuto na ako ng natuto na hanggang ngayon, tingin pa lang sa itlog, alam ko na kung may humipo na or wala. Doon po, kaya yung talagang magaang na yung pakiramdam. Hindi lang paggawa ang trabaho ni kapatid na Venus dahil siya mismo ang nagde-deliver sa mga customers niya. Pag ako'y nag-deliver ngayon, alis ako dito ng alas 3 ng madaling araw, darating ako ng Binyang ng 5 o'clock ng umaga. Natatapos ako mag-deliver ng 9 o'clock, tapos na ako doon. Mula sa pag-iitlog na pula, kinukuha ni kapatid na Venus ang halagang pinangtutustos niya para sa kanyang pamilya. Dati nagko-commute lang ako ng pagdi-deliver ng itlog, ngayon naarkila na ako. Siyempre, mahalaga sa akin ang trabaho kong to dahil ito yung nagtataguyod sa pamilya ko, nakakatulong sa mga anak ko. Tapos ngayon, nakatikha na rin kami ng sarili naming tricycle. Sa tulong na rin doon sa pag-iitlog na pula. Iniingatan din ni kapatid na Venus ang mapanatili ang tiwala ng kanyang mga customers. Yung tiwala mo sa kanila na sa'yo sila talaga kukuha. Tsaka number 1 nga, yung hindi mo sila lolokohin. Yung tiwala nila sa'yo. Kahit sabihin yung bilang ng itlog, kahit hindi sila kaharap o boy lang ang kaharap, yung bang tiwala? Tiwala sila sa'yo na yung bilang ng itlog na ibibigay mo is tama. Kasi yung minsan yung iba kulang-kulang. Maraming experience din na ganun eh. Kung gaano kasipag sa kanyang trabaho si kapatid na Venus, ay higit niyang binibigyan ng panahon ang kanyang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Sa katulad ko, diakonesa, sarili kong oras dapat hawak ko. Kasi pagka may gampanin ako sa kapilya, iiwanan ko talaga muna yon. Hindi ko uunahin yung pagde-deliver ko. Hindi muna. Kung halimbawa may deliver ako ngayon, may gampanin, halimbawa may pulong sa Santa Cruz or may ano,
tutupad muna ako, sa kinabukasan na ako magde-deliver. Ganon talaga yung priority ko kasi yung tungkulin ko. Kasi nga po, masaya po sa kalooban ko yung meron akong konting hanap buhay, nakakatupad pa ako ng tungkulin ko. Yun po yung, kahit po hindi ako umasenso ng asenso, basta yung tungkulin ko na natutupad ko, masaya na po ako. Yung bang meron kaming kinakain, hindi kami yung feeling na katulad ng ibang na ma'am. Hindi, marami kasi akong nakikita na talaga naghihikahos. Pero sabi nga bilang Iglesia ni Cristo, kahit mahirap ang buhay, nakakaraos na masayang nakakapaglingkod sa Diyos. Ang pagkakaiba po nung sa amin, sa ibang nagawa, is may tiwala po ako sa Diyos na papatnubayan po niya ako. Yung pong experience, hindi mahirap kasi yung bang willing ako doon sa ginagawa ko, kumbaga masaya ako doon sa ginagawa kong hanap buhay. Mula sa itlog na maalat ay naging matamis ang buhay ni kapatid na Venus. Ito ay bunga na rin ng kanyang kasipagan at pagsusumikap, kaya naman natutugunan niya ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Proud akong gumagawa ng itlog na maalat dahil trabaho ko to. Wala pong nagturo sa akin dahil yun po binigay ng Panginoon na maging hanap buhay naming mag-asawa.